Ngayon, umpisahan muna natin mga bossing. Nandiyan na din si Red Canuts 3082. Dito ho, doon sa gera, nahulaan ho yata ng ating Vice Presidente yung mangyayaring gera. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Ang banta ng Yera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Ilan daw ho? 2022 pa lang daw, alam niya na? O narinig na nila? Ako wala akong naririnig na ganun. Ano po? Ngayon ko nga lang narinig yan eh. Ngayon ko nga lang ho nakita yan eh. 2022 eh, kailan ho ba naging presidente si Donald Trump? Kasi kay Donald Trump lang naman ho, mga kababayan eh, di ba? Kumbaga ho, mga bossing, nung naging presidente si Trump, doon saka nagkaroon na ng pagsiklab yan. Pero 2022, wala. Busy tayo nun, Madam Vice Presidente, sa kampanya. Nung isinisigaw pa namin, na Uniteam. Uniteam. Gumaganon pa kami. Diba? Sabi ni Shiro Kansaki, 2025, si Donald Trump. Mga ganyang panahon, siguro maaari. Pero yung 2022, baka na lang po kaya sinasabi ng ating Vice Presidente na narinig na nung 2022 upang sa ganon, pangatwiranan po, mga kababayan, yung sinasabi niya na madali lang magpadala ng eroplano. So gusto niya na sabihin na nung 2022 pa natin alam niya bakit hindi pinaghandaan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Biden, tama, si Biden pa, yung US President nun. Wala namang kamuang si Biden doon sa mga digma-digmaan ho di ba? Pero nung simula nung umupo si Trump, tingnan nyo ho, mga kababayan. Sabi ni Romulo, bumatay, nakausap daw ni Sarah si Kaminey. Kaya alam niya, noon pa, speaking of Kaminey, mga bossing, gagalit si Boss Robin Padilla kapag tinatawag daw pong terorista daw si Kaminey. Gagalit si Robin Padilla, no? Kaya kayo mag-iingat kayo, baka makagalitan kayo ni Binoy. Okay, Madam BP, tuloy niyo pa po. Sana natin yan sa lahat ng mga believers, lalo-lalo na galing sa mga foreign workers, na meron silang tinitingnan na posible nila ng taon ng 2025. Pero sa totoo lang wala talaga akong naririnig na ganun. Nung panahon po ng 2022, abala ho tayong lahat. No? Sa eleksyon, abala tayo doon sa mga kampanya, mga bossing. Wala. Kasi, kayo naman kasi lagi nyong inaasar ang Vice Presidente Kasi pinagtatawanan nyo na para daw makatipid sa gasolina, wag na magbike. Ay, sandali, iba yun. Ibang yun, ibang paksaho yun, mga kababayan. Kesyo daw, kumbaga, justify niya nung pagpapadala daw po nila ng eroplano nung panahon ng COVID versus dito sa panahon ng digmaan, mga kababayan. Kasi naman ang Vice Presidente, pabigla-biglang nagsasalita, no? Maisisi lang kay Pangulong Bongbong Marcos, bigla na lang magsasalita. Madali lang naman magpadala ng eroplano. Nung panahon nun, mga bossing, COVID, maskara lang o face mask lang ang katapat. Tapos one seat apart lang, lipad na yung eroplano. Eto ho, mga kababayan, sasalubungin ng mga susundong eroplano yung mga missile na nagliliparan. Di ba? Tingnan nyo ginawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Humanap ng tiyempo, itiniming po, no? Kagaya na lang ng mga pagpapadala ng mga kababayan natin doon sa lugar na merong digmaan. Ibinyahe nila papuntang Oman para hindi madamay. Tiyempo, hindi yung bara-bara. Yung tipo ba, trip namin, sige, bahala kayo dyan, no? Salubungin kayo ng mga missile. Hindi po pwedeng ganun. No? Lagi pong may diskarte at lagi pong may tamang panahon. Sabi ni Jobil, nahuli na ako. Ano po ang topic nyo, Sir Mark? Ito, si Madam Vice Presidente. Mukhang nahulaan po yung gera nung 2022 election pala o nung 2022 na panahon pa lang. 'Di ba? Kayo, Madam BP,
nahahalata ho yata kayo, nag-iimbento po kayo. Parang nahihilig na po kayo sa ganyang sa ganyang mga pa-preskon at mga pa-effect nyo ho. 'Di ba? O, lalong mawawalan po ng gana ang taong bayan sa inyo. Meron na nga po kayong mga hindi sinasagot patungkol doon sa mga confidential funds, tapos dadagdagan nyo pa nung mga imbento ninyo patungkol dyan sa dati pa natin daw alam na merong digmaan. Wala naman hong ganung balita, mga bossing. Anyway, alisin na ho natin yan, mga kababayan. Dumako tayo doon po sa usapin ng ano ba ito? Dito muna tayo, no? Mabilisan na lang ito, yung travel tax, mga bossing. Mukhang pasado na sa A bill that seeks to abolish travel tax. Yung travel tax po, mga na nagpapahirap po doon sa mga gustong magbakasyon. Ayan. Sa OFW kasi exempted ang mga OFW. Pero yung gustong mga magbakasyon, puntang Thailand, papunta dyan sa mga kapwa natin, karating nating mga bayan sa Asia, mga bossing, ay kailangan magbayad. Nung mga panahon dati, mga bossing, 1,650 ang binabayaran ko. Kada isang ulo ho yun, ha? Yun yung travel tax. Ikaw, magbabakasyon pa lang. Kumbaga, Pilipinas pa lang, ubos na pera mo. Kung 5 kayong magbabakasyon, halos kulang 10,000 na ho. Mukhang sa ikalawang pagbasa, aprobado, mga bossing, itong travel tax po, mga kababayan. Pakinggan nyo. Meanwhile, a bill that seeks to abolish travel tax and ease the financial burden of Filipino travelers have been approved by the House Committee on Tourism. The House Bill number 7443, sought by Majority Leader Sandro Marcos, eyes to repeal the travel tax imposed under the Presidential Decree number 1183. Kasi, mga bossing, dito, kapag ka magbabiyahe kami, wala namang mga travel tax na ganyan. No? Kaya kami, nakakabiyahe kami any moment, siguro, 2 beses sa isang, 2 beses, isang beses sa kada 2 buwan, nakakalabas kami ng bansa. Dahil walang mga travel tax. So, ayan po, mga bossing, maganda po yan, no? Lalo na doon sa mga maihilig, lumabas ng bansa, mahihilig mag-Hong Kong. At least, ano pa din ho yan, mga bossing? Magkano yun? Kada isang tao, 1,650, 1,850, something like that. Madami ka na makakain dyan. Pandagdag baon mo na yan doon sa iyong paglalakwatsa sa labas ng bansa. Di ba? Sabi ni Legaspi, good news yan, no travel tax. Malaking tulong yan sa taong bayan na magbakasyon